Hi guys, so for today's video, paalis na nga yung tatay ko, pabalik nga ng ibang bansa. Tapos na nga yung mahaba niyang bakasyon. Itong time nga na to yung pinakamahabang bakasyon nga niya. So yun nga, habang naghantay nga kami ng oras, ay pagkwentuhan muna ako kay Lola. Mga bandang alas 12:30 nga kami umalis nga ng bahay. Dalawa lang nga kami ni nanay ang maghahatid kasi yung mga kapatid ko may mga trabaho. Nag-commute nga kami papunta nga ng airport. Pagkagaling nga ng Sukat, isang sakayan lang naman din papunta nga dito sa Naiya. Itong pag-uwi nga ni tatay ang mahabang bakasyon nga niya kasi since November pa nga siya nandito. Dati kasi palagi isang buwan nga lang yung bakasyon nga niya. Sa yung pagpasok nga namin dito sa may Terminal 1, nag-request nga siya na gusto nga niyang kumain nga ng Jollibee. Pero magme-merienda lang naman kami kasi kumain nga kami ng tanghalian sa bahay. At saka gabi pa talaga yung pinaka-flight nga ni tatay, pero pagka kami naghahatid nga dito, palaging napakaaga nga namin. So itong time nga na to, mag-isa nga lang nga siyang babalik. Dalawa sana sila, kaya lang yung kasama niya nagkaroon daw ng problema sa medical kaya hindi nga nakaalis. So yun, pwede pa naman yung makaalis, kaya lang kailangan daw munang i-clear yung medical. Medyo kinakabahan nga si tatay kasi nga first time nga lang nga niyang babalik na siya lang mag-isa. Kasi nga puro connecting flight kasi yung biyahe nga niya, then 3 sakay nga ng eroplano. Yung isang connecting nga niya, 2 hours nga lang nga yung pagitan. Kaya sabi ko nga sa kanya, pagbaba nga niya ng eroplano, hanapin niya agad yung terminal kung saan nga ulit siya sasakay. So dun nga sa isang papel nga niya, sinulat ko yung susunod niyang eroplano na sasakyan para mas madali nga niyang mahanap. Kasi nga ipagtatanong-tanong niya na lang nga din doon kung saan nga siya bababa. Sa pagsakay nga niya ng eroplano, ngayong pag-alis nga niya, Philippine Airlines siya, then bababa naman siya ng San Francisco. Pagkatapos nga noon, magpapahinga muna siya, then susunod another flight na naman. So yun, ganun kalayo yung pinapasukan nga ni tatay. Sa South America nga siya, sa Cuba. Matagal na rin siyang pumapasok nga doon. Nakakatuwa nga kasi nga hindi rin siya binibitawan nga ng employer nga niya. So yung edad nga niya ngayon, nasa 65 na din nga siya. Bago nga siya magpa-medical, ang dami niyang doubt sa isip nga niya kasi nga baka daw meron siyang sakit. Sa ganyang edad niya kasi talagang hindi maiiwasang may mga findings na. So yun, pero awa nga ng Diyos, okay naman lahat at nakapasa naman siya sa medical. Tatay kasi medyo maingat din talaga siya sa pagkain. Hindi yan umiinom basa-basa ng mga malalamig na tubig, soft drinks, hindi rin niya nainom. Wala din siyang bisyo ng pag-inom, pati na rin nga pagsisigarilyo. Minsan umiinom din siya pero hindi talaga yung parang ano lang, shot lang. Sa soft drinks naman, napakabihira lang din talaga niyang uminom. Then madalas nga niyang kainin mga gulay at isda. Doon nga sa pinagtatrabahuhan niya kung saan nga siya natuloy, meron nga yung maliit na garden tapos puro gulay nga lang nga yung nakatanim. Minsan nga nakakatuwa din nga yan kapag ka nagbi-video call nga kami, meron siyang ina-harvest ng mga kalabasa, ng mga kamote. At ganun nga yung madalas nga niyang mga kinakain. Habang nasa biyahe nga kami, sumilip nga ako sa CCTV kung ano nga nangyari. Si Gerald nga yung bantay. Pagbalik ko nga, sobrang busy nga niya at si ate nga niya kakauwi lang din daw, sabi nga niya. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!